Hello, kamusta tayo? Nakapasa ba tayo sa mga trials and sufferings na this past few days? Pasado ba kayo? Malalaman niyo naman kung pasado kayo, hindi, no? Kasi yung kalaban natin, hindi naman ibang tao. Ang sarili natin ang kalaban natin. Kasi yung ego natin, tsaka yung pride natin, yun ang kalaban natin. Yung dahil tao tayo, mahina tayo, may mga pride tayo. So yun ang kalaban natin, no? Yung sarili natin. At mapapagtagumpayan natin yung kahinaan natin dahil kukuha tayo ng kalakasan kay Jesus Christ. Pero inaamin ko, no, minsan nagkakasala ako. Nalulungkot ako. Mahina ako. Minsan nagagalit ako, ganon. May pride pa rin ako. Pero, ang kaibahan ngayon is, alam natin yung kasalanan natin, na may pride tayo, nanghingi tayo ng tawad kay Jesus Christ. Kasi yung tao, natural na makasalanan. Di ba nung bata kayo, nagkasala na ba kayo? Natatandaan niyo ba yung unang kasalanan ninyo ng bata kayo? Natatandaan niyo ba yun? Kasi kaya tayo natututo, no? Dahil din sa mga nakakasalamuhan nating tao. Ngayon yung mga bad spirits, gaya yung sabi ko dati, tumatalon yun, tapos nahahawa tayo, tapos may mga traumatic events tayo na na-experience. Kaya yung natural na pagkatao natin, lumalaban ngayon. Naintindihan nyo? Lumalaban. Kagaya ng bata ako, di ba, nakwento ko na sa inyo dati na may kaaway ako, di ba, binigyan kami ng kutsilyo. O sige, magsaksakan. 3 years old ako noon, or 4. Sabi, sige, nag-aaway kayo lagi. O sige, ito na yung kutsilyo, magsaksakan kayo. Sa isip ko, kahit bata ako noon, sasaksakin ko to. Ganon, sa isip ko kahit bata ako, no? Kaso iniisip ko, sasaksakin ko to, may dugo, ayoko may dugo. Naiisip ko may dugo. Tapos, biglang kinuha sa amin yung kutsilyo. O sige hindi kayo nagsasaksakan. Akin na yung kutsilyo nyo. Nalungkot ako nung kinuha yung kutsilyo dahil pala dapat binilisan ko para nakasakit ako ng tao. Hindi, yun ang natural, no? Na reaksyon ng tao. Lalo na't bata pa ako noon. Pero mayroon ng aware na ako na nasasaktan ako at pwede akong makasakit ng tao. Kaya nung time naman na nag-aaway uli kami, inaantay ko, nabigyan kami ng kutsilyo. Pag binigyan kami ng kutsilyo na to, bibilisan ko na to, baka bawiin sa amin yung kutsilyo Yan, yun ang nasa isip ko. So, yung tao, kahit bata pa, masama talaga. Ewan ko sa inyo kung nagiging ganun ba kayo? Nag-isip ba kayo ng masama sa kapwa-tao nyo ng bata kayo? Di ba pag kayo, yung swapang kayo, selfish kayo ng bata ka, hindi ako mabibigay, akin lang to. Di ba, isa na yun sa kasalanan. So, aware tayo na may mga pride tayo, kahit bata pa tayo. So, pero alam din natin kung ano yung tama kasi nagtatalo yung isip natin, no? Lalo pa kung may mga events tayo na natotraumatize tayo. So ngayon, yung mga tao ngayon, kaya yung ugali natin is ganito
Dahil may trauma tayo nung bata tayo. May nakita tayo sa TV, may na-experience tayo personally nung bata tayo, may napakinggan tayo, iba-ibang klaseng paraan na natotraumatize tayo. Meron akong isang nakausap dati, no? Nakita niya yung tatay niya na binaril na in front of her. So, isang trauma na yun sa kanya. Meron namang iba na minomolestya, bata pa lang. So, nagiging aware na ang mga bata sa mga ways ng mundo dahil sa trauma, dahil sa nahahawa o natuturuan or nakukuha natin yung na pwede pala, na may mga ganun pala, kaya natututo tayo. Pero, innate na sa atin ang kasalanan. Dahil nga, tao tayo. Prone tayo magkasala. Prone tayo na matempt. Kaya ngayon, yung mga bata ngayon na lumalaki, meron tayong free will kung yung trauma na na-experience natin nung bata tayo, gagawin natin ay masama o mabuti, di ba? Naintindihan niyo ako? Yung trauma na na-experience natin, mamimili tayo ngayon, yung trauma ba na to, anong mangyayari sa akin sa trauma na to? Magiging masama ba ako? Ipagpapatuloy ko ba ang kasamaan? O pipili ba ako na maging isang maayos na tao? So, nasa na tayo, parang fork na yun, na mamimili ka na ng bagay na gusto mo sa buhay. Kaya nga, di ba, meron akong may story na tatay niya, lasinggero. Ngayon, may dalawang magkapatid. Kambal sila. Yung isang lalaki, nakita niya yung tatay niya, lasinggero. Ay, maglalasing din ako, lasinggero yung tatay ko. Tapos isang bata naman, nakita niyang lasinggero, hindi naman niya ginawa na maging lasinggero. Iba ang pinili niya. So yung mga trauma na yun, talagang natural na makaka-experience tayo nun. Pero yung mga choices natin sa buhay, yun ang magiging difference. Okay? Yun ang magiging kakaiba. So ano pipiliin ba natin? Ang way ng goodness or yung ways ng masama? Okay? Kaya, bilang isang Kristiyano, yung mga bata na mga anak ninyo, hindi naman natin talaga sila 24 hours na mababantayan. So, ang gagawin natin is ipapakilala natin sila kay Jesus Christ, or kailangan nilang makilala si Jesus Christ habang bata pa sila, para habang lumalaki sila, nagkakaroon sila ng mga experience, na mga bad experiences, maalala nila yung kabutihan ni Jesus Christ na tinuro natin sa mga bata. Ang malapit ang loob ko sa mga bata tsaka sa mga matatanda, sa mga middle sa mga middle na mga age, parang medyo ako. Pero sa mga bata, natutuwa ako. At saka sa mga matatanda, pag may nakita ako matanda, kinakausap ko, tinatanungan ko kung anong, para gusto kong sumaya kasi sila, no? So, pinapaalala ko sa kanila, gusto kong maalala nila yung mga times na masaya sila, yung pagmatanda. Yung pagbata naman, ang tinatanong ko sa kanila kung ano ang dreams nila sa buhay nila. Kasi pag matanda, parang wala, iba na no? Yung pag matanda, may dreams pa ba ang matatanda? Baka meron pa rin. Pero yung mas masaya sila pag naaalala nila yung past. Kaya, pag alam kong makakatulong na maalala nila yung past, pinapaalala ko sa kanila or tinatanungan ko sila ng tungkol sa past para sumaya sila. Kasi yung mga experiences natin sa buhay, may mga bad tsaka good experiences.
At yung mga choices din natin, may bad choices at may mga good choices. Kaya yung mga bata, tuturuan din natin na ipakilala sa kanila si Jesus Christ para sa pagtanda nila, hindi nila malimutan. Meron silang anchor, merong kakapitan ang mga bata. Habang lumalaki sila, alam nila kung sinong lalapitan nila. I-example ko ang sarili ko, pwede. So, syempre naging Christian ang family namin. 9 years old ako. Sumasali na ako nun sa VBS, Daily Vacation Bible School, may ganon. Tapos, sumasali ako sa choir. Kahit ibang boses ko sa choir, ako mga isa lang. Ako lang yung kakaibang boses doon sa choir. Hindi ako pang choir eh. No? Pero kahit ganun, pipilit ko yung sarili ko. Tapos, sumasali na ako sa, pinipilit kami ng magulang. Tama naman yun na pinipilit ng magulang kasi para matuto. No? Pero nung bata ako, hindi ko naiintindihan yan. Basta, andyan na, nagba-Bible na. Kunyari, matutulog ako. Kunyari, nanonood ang TV. Pero tinatawag ako eh. So, nakatulong sa akin yun. Kaya yung mga anak ninyo, at saka, isali nyo sila kahit sa mga adults na mga usapin. Kasi nung bata ko, sa mga adults na ako sumasali, alanganin kasi yung age ko, na 9, 10, yun. Alanganin, pambata pa ba ako? Parang hindi na ako bata. So, hindi pa rin. Parang alanganin. Kaya, hindi ko namang gagawin ko. Sumasama lang ako sa nanay ko. Lagi akong tumatabi sa nanay ko pag, dun sa, pag may, gathering. So, natututo ako, nanonood ako ng mga tao. Pinapanood ko sila kung anong pinag-uusapan nila. Kahit hindi nila alam na nakikinig ako, gano'n. Paano lang, hindi masyadong halata na nakikinig ako. Kunyari, hindi ako nakikinig. Gano'n. Pero nakikinig ako. So, yung mga bata, mahal ni Jesus Christ yun. Kaya ilapit natin yung mga bata kay Jesus Christ. Tsaka kung may mga nabanggit ko sa inyo dati na pag may mga request kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, yung mga bata ang pagpe-pray ninyo or sa iyong anak, pag-pray mo nga, ganon. Kasi si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, gusto nila yung mga bata na nagpe-pray. Kaya kung may request yung mga kayo, sabihin nyo sa anak ninyo na, anak, pag-pray mo nga yung ganito, pag-pray mo yung ganon. Binibigay ni Jesus Christ yung mga hinihiling ng mga bata, yung mga request ng mga bata. Kadalasan. Okay? Kadalasan. Alam ko yan kasi nang bata ako. Lahat ng pinagpipray ko, binibigay sa akin ni Jesus. Nung tumanda na lang ako, na nagkakaroon na ako ng kasalanan na, syempre matanda na ako, nagiging egoistic na ako, nagkakaroon na ako ng pride, nagkakaroon na ako ng ibang isip. So, nawawala yung innocence nawawala yung innocence ko. Kaya ang lumalapit tayo dapat kay Jesus Christ na para tayong mga bata. Ibalik natin yon, yung trust natin kay Jesus Christ. Kasi nung pag tumatanda na ako, nawawala na yung trust ko, ganon. Siyempre, nag-iiba yung mundo ko, lumalawak. Nagkakaroon ako ng ibang mga kaibigan na hindi naman ako laging nagpe-pray ng timing kasi nga nagkakaroon ako ng pagkaibigan, tapos sa school nagiging busy ako, ganon. Pero ginagabayan pa rin ako ni Jesus Christ at the Almighty Father hanggang ngayong 30 years old na ako.
hindi na ako 30 years old, no? 31. Kaya yung mga anak ninyo, ilapit nyo kay Jesus Christ. Sabihin nyo sa mga anak ninyo. At saka, baka magtataka kayo, bakit may mga bata na nakaka-experience ng mga masasakit na bagay na intindihan nyo. Yung, halimbawa, pagkapanganak, meron na agad na debilitating illnesses or disabilities. May mga batang ganun, pinanganak na ganun. So, ano ang sabi ni Jesus Christ doon? Pagkapanganak ng bata, meron na agad na mga ganung klaseng disease. Samantalang hindi na pa naman sila nagkakasala, di ba? So, i-share ko dito sa John chapter 9. Nagtanong dito yung mga disciples niya. Sabi ng mga disciples, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Kasi nga pinanganak siyang bulag. Alam niyo siguro yung story na to. Ang sabi ni Jesus, neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed on him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. So, walang nagkasala kahit na mayroong illness or disability yung bata or disorder. Kahit walang nagkasala doon, kahit yung mga example, hindi nagkasala yung magulang, hindi nagkasala yung bata. Pero, inallow ni Almighty Father doon. Kasi sabi dito, but this happened para yung works of God might be displayed on Him. Naintindihan ninyo? Merong isang isang babae, aware na siguro kayo dito na 14 years old siya. Nakita niyo siguro, open naman siya mag-share ng nangyari sa kanya nung bata siya. 14 years old siya, ni-rape siya ng mga 7 na tao, na lalaki na mga magnanakaw. Tapos yung mga magulang niya, nasa Bible study, Christian sila. Napakasakit niyang nangyari sa kanya. Traumatizing experience yun. Na I know up to now, maiisip pa rin niya yun. No? Masakit yun. Pero ano ang sabi dito ni God? Kahit nangyari sa kanya yun, yun ang naging way para mas lalo siyang kumapit kay Jesus Christ. Kasi, this happened so that the works of God might be displayed on Him. Might be displayed on her kasi siya yung babae siya. So, kaya, yung mga bata na traumatized na namomolestya, hindi na gusto ng mga bata yun, namomolestya sila, or may mangyaring masama sa kanila. Pero nangyari yun para the works of God might be displayed on them. Magiging way yun para lalo silang kumapit kay Jesus Christ. Para may mga tao rin na may hikayat na lumapit kay Jesus Christ. Dahil nakikita nila yung tao na yun na kahit naghirap yun or nagkaroon ng traumatizing experience, lumalapit kay Jesus Christ, kumakapit, na lumalakas ang faith. Naintindihan din nyo? Ngayon, may mga ibang tao na pag nangyari sa kanila yung mga traumatizing experience, like if ever na-rape sila or na-molestya sila or kung ano man ang nangyari sa buhay nila na hindi nila matanggap, may choice sila na umayaw kay Jesus Christ. Pero meron ka ring choice na piliin si Jesus Christ. So yung mga taong yun na hindi pinili si Jesus Christ, hindi sila nagtiwala kay Jesus Christ. Pero yung mga tao na nasaktan,
pinili si Jesus Christ, nagtiwala sila kay Jesus Christ. Kasi hindi lang naman dun iikot ang buhay natin. Kasi araw-araw, may mga experience tayo na natotraumatize tayo. Araw-araw, mamimili tayo, may choice tayo. Itutuloy ba natin ang pagiging isang Kristiyano? O hihinto na tayo sa pagiging isang Kristiyano? Na kahit may traumatizing experience ka, na trauma ka, pipiliin mo ba si Jesus Christ o hindi? Kasi pag na-trauma ka, no, ang tinitira ng kaaway doon or sinisira ng kaaway doon o ni Satanas doon, yung pagkatao natin, yung pride natin, yun ang sinisira ni Satanas. Yung ego natin, kaya tayo nalulugmok or nawawalan tayo ng pag-asa. Pero, hihingi tayo ng kalakasan kay Jesus Christ kung si Jesus Christ ang pipiliin natin. At tayo ngayon ang magiging way para naman yung ibang tao na naka-experience ng mga masasamang mga bagay na yun, lalapit din sila kay Jesus Christ. Para yung works of God might be displayed on them. Lahat tayo. So, walang isa sa atin ang walang traumatizing experience. Wala tayong dahilan. Okay? Ay, ba't siya nagkaroon ng, hindi siya nag-traumatize? Ba't ako na-traumatize? Hindi, lahat tayo. Kahit ako, na-traumatize din ako. Meron din ako experience ng bata na na-traumatize ako. Yung magulang ko, nagka-experience ng traumatizing experience dahil walang nanay at tatay ang mama ko, na lumaki siya ng walang nanay at tatay. So, nakaka-trauma yun. Walang nag-alaga sa kanya. So, yung tatay ko rin, may trauma din yon. Kasi naalala niya na pinalo siya, ikinikwento ko lang, pinalo siya ng sintron ng, kahit matanda na siya kahit, actually, may sakit na siya na pancreatic cancer, naaalala pa rin niya yung trauma niya, na pinalo siya ng tatay niya, ng sintron, yung bakal pa ang pinampalo sa kanya, nagkaroon siya ng peklat sa katawan. So, traumatizing yun. May heal lang tayo because of Jesus Christ. Maalala pa rin natin yung trauma natin, yung hurt, yung pain. Pero yung hurt and pain na yun, magiging way yun, i-offer natin kay Jesus Christ para yung pain na yun maging isang strength natin. I-offer natin kay Jesus Christ yun dahil sa kanya tayo kukuha ng strength. Kaya wala tayong dahilan para ayawan si Jesus Christ at i-compare natin ang buhay natin sa ibang tao. Sasabihin natin, ay ibang tao, hindi naman nila nadaranasan yung ganung bagay eh. Hindi naman sila nakaganon eh. Hindi mo lang alam, okay? Hindi ka lang aware. Dahil hindi lahat ng tao, sinashare nila yung buhay nila. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, ay, wala namang experience yan na ganyan. Mababaw lang na tao. Hindi tayo pwedeng mag-judge ng tao. Kasi hindi natin alam ang buhay ng bawat isa. Kaya, sinasabi ko sa inyo, lahat tayo may trauma. Inaalaw ni Almighty Father yon para ma-reveal yung power niya. At the same time, yung pride natin, yung ego natin, madurog. Kasi, si Almighty Father, wala siyang ego. Wala siyang pride. At magiging kagaya tayo ni Jesus Christ din na walang pride at ego. Dahil ang may pride at ego, si Satanas. So lahat ng pain and suffering sa dinadanas natin, ibibigay natin kay Jesus Christ. Walang taong walang trauma. Nakita mo lang, di ba minsan may makikita ka sa kalye na parang mga bad experiences sa kalye, ganun, traumatizing experience na yun. Sasabihin mo, ay, wala, ako lang naka-experience. Hindi, lahat tayo. Iba-iba lang ang senaryo.
Pero, same pa rin. Trauma yon. Kaya wala tayong dahilan para magmalaki kay Jesus Christ na wala, ako lang ang nagka-experience ng ganyan. Hindi, lahat tayo. Mas lalo na si Jesus Christ, yung trauma ni Jesus Christ. Trauma niya sa katawan, trauma niya sa emotional, physical, yung betrayal. Trauma tayo sa experience yon. Kaya si Jesus Christ bumaba dito sa lupa para tulungan tayo na mapagwawagian natin yung mga trauma na yun na na-experience natin nung bata tayo hanggang ngayon. Mapagwawagian natin sa tulong ni Jesus Christ. Kung iisipin mo yung trauma mo na masakit, napakasakit. Up to now, ako rin, naiiyak pa rin ako. Pero in-offer ko kay Jesus Christ yun. And at the same time, nagpapasalamat ako. Dahil yung trauma na yon, yung hurt na yon, yung pain na yon, ang naging dahilan para lalo akong lumapit kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Dahil sila lang ang makakapag-save sa akin. Dahil yung sarili ko, hindi ko kayang i-control dahil masama akong tao. Kasi kung merong kasing sa isip mo na gustong sabing, oh, gaganti ako, bakit siya ganun? So, ang kalaban ko ngayon, sarili ko, hindi naman tao eh. Hindi naman ibang tao ang kalaban ko. So tayo, kayo rin, ang kalaban ninyo, hindi naman ibang tao eh. Ang kalaban natin, sarili natin, yung pride natin. Kaya, lalapit tayo kay Jesus Christ para ma-heal tayo. Minsan na nakikipag-compete kayo sa mga ibang tao, kailangan mas magaling ako sa kanya. That's pride, kasi gusto mo makipag-compete, no? So, pride yun. Hindi natin kailangan makipag-compete sa tao dahil yung mga tao, brothers and sisters natin, ang kailangan, tulungan natin sila. Maging mabuti man sila sa atin o hindi. Dahil responsibility natin yun as sons and daughters of the Almighty Father. Dito sa mundo, hinihil pa rin tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Continuously healing. Kaya lagi tayong magpe-pray at magbabasa ng Bible to get strength from them. Dahil mahina tayo, i-admit natin na mahina tayo. Hindi natin kaya talaga. Minsan, up to now, no, may mga taong magagalit sa'yo, pipintasan ka. Pero hindi naman sila ang kalaban mo eh. Yung sarili mo, kung anong magiging reaction mo doon sa pamimintas na yon. Nagkakaintindihan na tayo. Kalating oras na, hindi pa tayo nag-umpisa. No? Sinashare ko lang sa inyo. Na lahat tayo may trauma. Lahat tayo kailangang ma-heal. Lahat tayo, we have to choose Jesus Christ to be healed. Lahat tayo, nagkakasala pa rin up to now kasi nandito tayo sa mundo. Ang difference lang, humihingi na tayo ng tawad kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Ako din, may mga pangarap din ako sa buhay. Magkwentuhan muna tayo, pwede. May mga pangarap din ako sa buhay. Siyempre, sino bang walang pangarap sa buhay? Lahat ng tao may pangarap. Lahat ng tao gustong yumaman dito sa mundo na to. Ako din, gusto ko rin yumaman. Kasi, hindi ako hipokrita na hindi ko gusto yumaman. Gusto ko rin yumaman dito sa mundo na to.
Gusto ko rin magkaroon ng magandang kotse. Gusto ko rin magkaroon ng madaming bahay. Gaya ninyo. Gusto ko magkaroon ng Maserati, gano'n. Yung high-end cars, tumira sa malaking bahay, makapag-travel. Ganun din ang natural na ugali ng tao. Okay? Gusto ko rin yun. Baka kasi sabihin nyo, ay hindi, ay gusto ko rin yun. Dahil tao din ako. Gusto ko din yun. Pero, kung ibibigay ni Jesus Christ, thank you. Kung hindi, thank you din, Jesus Christ. Kasi, may maganda siyang plano para sa atin. At saka, yung mga bagay na yun, kahit na may Maserati na ako, kunyari, no? Wala akong Maserati. Kunyari, Maserati na ako, marami na akong bahay sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Alam kong hindi ako magiging satisfied doon. Insatiable ang tao. Hindi tayo masasatisfied. Di ba nakikita na niyo naman yung mga mayayaman? Satisfied ba sila sa buhay nila? Hindi, di ba? So, patuloy sila ng patuloy na pagbili ng bahay, patuloy sila ng pagpalit-palit ng kotse, kasi hindi sila satisfied. Saan lang natin makakukuha yung satisfaction na yun? It's from the Almighty Father. Kahit maganda yung mga bagay na yun, hindi tayo masasatisfied doon. Kasi ang tunay na satisfaction is may peace of mind ka. Wala ka ng hinahanap na iba. Kundi si Jesus Christ lang ang makasama sila. Kaya sinasabi ko sa inyo na baka sabihin nyo, ang arte naman ito, plastic to, kunyari ayaw niya maging mayaman. Oo, gusto kong yumaman dito sa mundo. Pero mas importante maging mayaman tayo in heaven. Kasi yung kayamanan dito sa mundo, nawawala to. Nasisira, nabubulok, nananakaw, pinag-aawayan. Nagiging cause ng patayan ng mga tao. Nagiging cause ng crime. Kaya nagkakaroon tayo ng crime dahil selfish ang mga tao. Gusto nila lahat magkaroon ng magagandang mga bagay. Yung mga batang babae ngayon, pag tinatanong ko, mag-asawa ka ba? Anong gusto mo sa isang lalaki? Lagi ang kasunod, gusto ko mayaman. Nalulungkot ako bakit gustong mayaman. Hindi ba pwedeng gusto ko yung mahal ako? Gusto ko yung sabay kaming lalago. Sabay kaming mag-iipon para sa future namin. Sabay kaming magtatayo ng business. Hindi ba magandang goal yun? Kaysa yung gusto ko mag-asawa ng mayaman. Kasi maraming tao, maraming mga bata ngayon, ng mga babae, laging gusto yon, gusto mag-asawa ng mayaman. Kahit mga Christian, ganun ang salita. Mayaman ka nga, pero magulo naman ang buhay mo. Wag na lang. hindi naiintindihan ng iba kasi yon. Malalaman lang nila yon kung nandun na sila sa situation na gano'n. Na ang kayamanan dito sa mundo, hindi tayo masasatisfy. Kaya nga, di ba may mga mayayaman na bata pa, no, nag-commit na ng suicide, or yung mga artists or movie actors or famous people, they kill themselves because they are not satisfied with their lives. Kahit sobrang yaman nila, nasa kanila ng lahat, hindi pa rin sila satisfied. Sino na makakapag-satisfy sa atin? Si Jesus Christ. Kasi kailangan natin na yung goal natin is si Jesus Christ.
Doon sa kanila lang tayo makakakuha ng peace of mind. Na kahit simple lang kung anong meron ka, masaya ka na. Dahil kay Jesus Christ. Dahil alam mo, si Jesus Christ, hindi ka niya iiwan. Kasi ang mga tao ngayon, ang isip is puro mga material things. Okay? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi nakita ko kung saan ko makikita yung satisfaction ko. Na-experience ko yung magkaroon at na-experience ko rin yung wala. At na-experience ko rin ang kasama si Almighty Father, si Jesus Christ. Pag si Jesus Christ at si Almighty Father ang pipiliin natin, never na tayong iiwan. Aalagaan tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Dahil yung time na yung soul natin galing sa langit, galing kay Almighty Father, inaalagaan niya tayo doon. At dapat makabalik tayo doon sa lugar na yon. Dahil alam natin, faithful si Almighty Father at si Jesus Christ. Yung mga nakikita natin dito sa mundo, mirage lang to. Hindi to totoo na, mirage lang ng kaaway to. Hindi to totoo. Although na-experience natin na sumasaya tayo, pero sandali lang, no, yung saya natin. Naintindihan niyo ba? Halimbawa, nagkaroon ka ng bagong kotse. Uy, ang saya-saya ko, nagawa ko na yung gusto ko, yung pangarap kong kotse. Pero after 1 week, 2 weeks, 1 month, 1 year, parang gusto ko nang palitan ng kotse ko. Hindi na ako masaya, di ba ganon? Kaya, laging ang piliin natin si Jesus Christ. At habang bata pa yung mga anak ninyo, ilapit ninyo sila kay Jesus Christ para matuto rin sila kung ano ang tamang mga decision sa buhay at para yung, alam nila yung fulfillment nila as a person is na kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Every night, mag-pray kayo. Magbasa ng Bible. Turuan niyo magbasa ng Bible yung mga anak ninyo. Nagbabasa na ako ng Bible mga 10 years old. Kaya hindi ko naiintindihan. 10 years old, nagbabasa na ako ng Bible. I was baptized with the Holy Spirit when I was 11 years old. And that time, alam ko na He wants me to share to people, pero matigas lang ang ulo ko. So, inintay ako ni Almighty Father. Inintay niya dahil lumaki na ang anak ko. Ngayon malaki na ang anak ko, 15 years old. Matanda na yung anak ko. So may time frame si Almighty Father. Alam niya kung kailan ako magiging handa. Nag-share ako sa inyo ng Bible, hindi ako nagtuturo. Share ko sa inyo yung buhay ko, yung mga natututunan ko.
Okay. 40 minutes na. 40 minutes na, wala pa, hindi pa nag-uumpisa. Balik na tayo dito, ha. Kay Paul, 2 Corinthians chapter 11. Doon sa previous chapters, yung mga Macedonians, hindi sila mayaman. 'Di ba? Church in Macedonia. So, ibig sabihin, tulungan yung church in Macedonia, sa previous chapters, no? Yung mga tao, kasi ang mga tao ang church, okay? Hindi yung building. So, yung mga donation, napunta sa tao yun, hindi napunta sa building. Sa leader, hindi napunta yun. Kundi yung mga donations, napunta sa mga tao. So, yung mga Macedonians, kahit mahirap sila, tumutulong sila sa ibang mga church or Christians. Di ba binanggit ni Paul yun? Generous sila. Masigit pa sa kung ano ang kaya nilang ibigay. Mas masigit pa ron. So, ibig sabihin, masigit pa sa 10% yung mga naibigay ng mga Macedonians kahit mahirap sila. Hindi sila mayaman. Ngayon, ito namang si Paul, di ba pinadala niya si Titus para ihanda naman ng mga taga-Corinth ang mga blessings or donations na gusto nilang ibigay sa mga tao sa Macedonia. So, 3 times nagpunta si Paul sa Corinth. Di ba, paano ba to? Una, nagpunta sa Corinth, dumaan sa Macedonia, bumalik sa Corinth, dumaan sa Macedonia uli, or may pinuntahang ibang lugar. Ganon ang ginawa kasi ni Paul. Walang sasakyan si Paul. Okay? Apostle siya. Wala siyang sasakyan. Pero may mga kabayo na nun, di ba? Or may mga hila-hila na ng mga carriage. Carriage ba tawag doon? Na hinihila ng mga kabayo. Or ng mga donkey. Walang ganun si Paul. Naglalakad lang si Paul. From Corinth to Macedonia. Tinignan ko yung mapa ng Macedonia. From Corinth to Macedonia. Napakalayo. Ang layo ng Corinth sa Macedonia. Almost 600 kilometers. So, ang paglalakad ng 600 kilometers, so 20 kilometers per day, kung sakali, no? Makaka 20 kilometers per day ka. So, kung lalakarin ni Paul yun, mga in 3 weeks time, nakakapunta na siya ng Macedonia. Tapos, kung babalik siya ng Corinth, 3 weeks ulit. So, tumitira siya sa mga Christians doon, tinutuluyan niya, or sa mga inn, kasi may mga small inn, hindi naman hotel, kasi siguro mga transient lang, no, na mga lugar. Pero naglalakad lang siya. Kaya si Paul doon is patpatin siya, payat siya. Tsaka sira yung mata niya, or wall-eyed siya, or cross-eyed. Hindi natin alam kung ano nangyari sa mata niya, pero sira yung mata niya. Yun yung kanyang thorn in the flesh. Malaki ang sakripisyo ni Paul dito to obey Jesus Christ. Ipapakita ko lang sa inyo yung mapa, no, ng nilalakad ni Paul. Kung makikita ba ninyo yung mapa ng nilakad ni Paul. Yan. Ito, Corinth. Ito, Macedonia. Tapos dito, yung Philippi. Okay? Yung Philippi, under siya ng Macedonia, sakop siya ng Macedonia.
So, di ba merong book sa Bible na Philippians? O, yun. Para yun sa mga taga-Philippi. Dito rin, sinulat din ni Paul yun na book in the Bible. After Galatians, Ephesians, and then Philippians. So, mga taga-Philippi yun. So, ang layo ng nilalakad ni Paul, yung sacrifice niya to obey Jesus Christ. At para, at yung mga gifts, ganon din ang dala-dala, ang layo, 3 weeks, para makadating yung gifts, or donations, or whatnot, para dun sa mga taong pagbibigyan. Imagine, mahirap lang sila, yung mga taga-Macedonia, pero nakakapag-share sila. At excited silang magbigay, kahit, hindi sila mayaman. Kasi they have faith in Jesus Christ. Na si Jesus Christ lahat ang magpupuno lahat ng mga kakulangan nila sa buhay dahil tinutupad nila ang gusto ni Jesus Christ na tumulong tayo sa mga kapwa nating Kristiyano. Pero walang sinasabing tithes, kung ano lang ang kaya mo. Kaya minsan, sobra pa sa tithes ang naibibigay. Okay? Ituloy na natin, ano? Hindi pa nakakapag-umpisa. So, 2 Corinthians chapter 11. I hope you will put up with me in a little foolishness. Yes, please put up with me, sabi ni Paul. Sabi ni Paul dito, sana maging pasyensyoso kayo sa akin, napakinggan ninyo ko, may gusto na akong sabihin. May gusto na akong i-explain sa inyo. Sana pakinggan niyo ako. Pero dahil ngayon pinapakinggan na ninyo ako, di ba? Ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to Him. Nabanggit ni Paul dito na he was jealous but with a godly jealousy. Kasi, hardworking si Paul. Gusto talaga niya na maipresent ang mga tao kay Jesus Christ. Nagtatrabaho siya ng mabuti kay Jesus Christ kasi gusto niyang yung mga tao mailapit kay Jesus Christ ng buong buo at matulungan at maturuan kung ano ang mga dapat gawin. Tuloy natin. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. May takot si Paul kasi sabi niya, I'm afraid that just as Eve, si Eve naloko siya ng ahas. Dahil sa yung ahas cunning siya. Niloko niya si Eve. Baka ganun din ang mangyari sa inyo. Baka mawala kayo sa devotion nyo kay Jesus Christ. Ituloy natin ha. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preached, or if you received a different spirit from the spirit you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. Kasi pag may lumalapit sa inyo na ibang in-explain na Jesus, naniniwala kayo agad. May ibang spirit, tinatanggap nyo agad. Different gospel, tinatanggap nyo agad. Yun ang takot ni Paul dahil masyadong open ang mga taga-Corinth. Kasi yung Corinth na lugar, itong mayamang lugar siya sa Greece,
andito lahat yung mga kayamanan, pera, tsaka yung opulence ng isang urbanized location. Bali, marami ritong mga industrialized lugar, lugar na ang itong Corinthian. Kaya, prone sila sa mga, nalapitan sila ng mga tao na gusto silang gamitin. Kasi nga, mayaman na lugar ang Corinth. Naintindihan niyo? Kasi may mga tao nung time na to na nagpe-preach ng different Jesus. Like, sinasabi nila, iba ang explain nila kay Jesus tungkol sa sinishare ni Paul about kay Jesus na totoo. So, iniiba nila ang istorya ni Jesus. Yung ibang mga lumalapit sa kanila. Kasi para makagain financially. May mga lumalapit kasi sa kanila dahil nga mayamang lugar tong Corinth. Idinugtong ni Paul dito. Kasi noon pa man, marami nang ginagamit si Satanas para maiba yung tunay na katauhan ni Jesus Christ. May nagsasabi na si Jesus Christ, apostle lang, hindi siya anak ng Diyos. May nagsasabi na si Jesus Christ, ibang istorya, hindi ganoon ang istorya. So, sinasabihan sila ni Paul na huwag kayong maniniwala sa mga ganon. I do not think I am in the least inferior to those super apostles. Kasi yung mga lumalapit sa kanila, sa mga taga-Corinth, super apostles ang tingin. Kasi nga, maganda ang bihes. Hindi kagaya ni Paul na naglalakad lang, tumutuloy lang sa mga yun. Itong mga super apostles na binabanggit niya, may sariling transportation to, maganda ang ayos. Kaya super apostles. Pero, itong mga super apostles na to, hindi naman talaga yung pinipreach nila or sinishare nila is not about Jesus Christ, kundi ibang Jesus ang kinukwento nila or sinishare nila sa mga tao. Up to now, may mga gatong klaseng tao na ibang Jesus ang sinishare nila. Kaya dapat magbabasa tayo ng Bible para makilala natin si Jesus Christ. Ituloy natin, I may indeed be untrained as a speaker, but I do have knowledge. We have made this perfectly clear to you in every way. Si Paul, hindi siya magaling magsalita. Untrained siya. Hindi siya na-train na magsalita sa public. Kundi ang sinashare niya is, it comes from the heart and it comes from Jesus Christ. Ituloy natin, Kasi una pa lang, sinabi na niya na hindi ako magaling magsalita, sabi ni Paul. Ngayon itong mga super apostles na to, magaling mag-inganyo to, mga magaling sa panloloko. Para makuha nila ang loob ng mga tao, sinasabi na, sige, tanggap natin yung mga ganyang bagay. Kay Jesus yan, tanggap natin yan. Pero, yung pinipreach ni Paul about kay Jesus Christ is meron di bang mga kasalanan na hindi pwede? Or lahat ng kasalanan sinasabi ni Paul. Ngayon, itong mga super apostles ito, may mga sinashare sila na pwede silang kasi dito sa Corinth, meron silang mga idols dito, meron silang mga inaalayan ng mga kung ano-ano. So, nakikiayon itong mga super apostles na to para makuha nila ang loob ng mga Corinth. Ngayon, sabi ni Paul, huwag kayo maniniwala sa kanila. Hindi man ako marunong magaling magsalita. Pero meron akong knowledge. Yung knowledge ni Paul dito galing kay Jesus Christ. Ituloy natin, was it a sin for me to lower myself in order to elevate you by preaching the gospel of God to you
free of charge. So kahit mayaman yung mga tao sa Corinth, hindi nagpapabayad si Paul. Kahit nagsasalita siya, hindi siya kumukuha ng donation or gifts from the Corinthians. Sa mga tao sa Corinthians. Hindi niya, kailangan magbigay kayo sa akin. Hindi siya ganun, hindi ganun si Paul. Dahil speaker ako, paying envelope, ha? Hindi ganun si Paul. Hindi siya nagpapabayad. Wala siya nakukuha kahit or may kasabihan, kahit $5, wala siya nakukuha. Okay? Kaya nga dito, was it a sin for me to lower myself in order to elevate you by preaching the gospel of God to you free of charge? Hindi siya nagpapabayad. Wala siya nakukuha. So, malalaman mo ang tunay na tao ni Jesus Christ kung hindi nagpapabayad. Walang hinihinging kapalit. Kayang magsakripisyo. Kasi si Jesus Christ nag-sacrifice siya. So, yung mga tunay na followers of Christ na nagbi-preach sa atin, hindi sila humihingi ng kahit free of charge. Ganon si Paul. Para malaman ng tao na sincere siya, na gusto niyang may share sa mga tao ang Word of God, si Jesus Christ, free of charge. Walang bayad. Walang tithes. Ituloy natin na, I robbed other churches by receiving support from them so as to serve you. So, kaya lang nagkakaroon ng support si Paul is because merong ibang mga tao ang nagbibigay sa kanya ng support. Hindi yung galing sa Corinthians. May ibang tao nagbibigay sa kanya ng support. Group of Christians, group of believers, nagbibigay sa kanya ng support. Hindi mga taga-Corinth. And when I was with you and needed something, I was not a burden to anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied what I needed. I have kept myself from being a burden to you in any way and will continue to do so. Tagalogin natin, ha? At nung nasa inyo ako at kailangan ko ng mga kung ano-ano, hindi ako naging pabigat sa inyo, sabi ni Paul. Kasi yung mga brothers or mga Christians na galing sa Macedonia ang nagbibigay sa akin ng kung ano-ano. Kaya hindi ako naging pagbigat sa inyo kahit paano. Never. At it will continue to do so. At never ako magiging pabigat sa inyo. So, nagsusupport kay Paul, galing pa sa Macedonia, yung mga Macedonians, mga mahihirap yon na tao. Mahihirap na Christians to, Macedonians. As surely as the truth of Christ is in me, nobody in the regions of Achaia will stop this boasting of mine. Why? Because I don't love you. God knows I do. So, pinagyayabang ni Paul. Pinapamalita niya yung blessings na galing sa Macedonia, yun ang nagsusupport sa kanya, yung mga tao doon. Yung mga mahihirap na tao sa Macedonia. Kaya yun ang ipagmamalaki niya. Hindi siya humihingi ng suporta sa mga taga-Corinth, kahit mayayaman yung mga taga-Corinth, mga businessman. Ituloy natin, ano? And I will keep on doing what I am doing in order to cut the ground from under those who want an opportunity to be considered equal with us in the things they boast about. Patuloy ko itong gagawin, sabi ni Paul, para malaman ninyo kung ano ang pagkakaiba ng isang tunay na follower ni Christ dun sa mga taong
hindi naman tunay na follower ni Christ, kundi ginagamit lang ang pangalan ni Jesus Christ. Naintindihan ninyo? I will keep on doing what I am doing in order to cut the ground from under those who want an opportunity to be considered equal with us in the things they boast about. Patuloy kong gagawin yon para maging kakaiba siya sa ibang mga tao na hindi siya humingi ng suporta. Kaya niya nabanggit to kasi yung mga nagsasabi ng super apostle sila, magagaling silang magsalita, minamanipulate nila yung mga taga-Corinthians, kahit ibang Jesus ang ibang story about kay Jesus Christ ang pinipreach nila, gusto na makuha ang loob ng mga tao na yun, pero nanghingi sila ng support, nanghingi sila ng pera sa mga Corinth. So malalaman natin ang pagkakaiba ng isang tunay na Kristiyano sa mga taong nagpapanggap lang, na ginagamit lang ang pangalan ni Jesus Christ. Ang totoong tunay na Kristiyano na nag-preach kay Jesus Christ, kayang magtiis, kayang mag-sacrifice, just to obey Jesus Christ. Ituloy natin, ano? For such people are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ. Yung mga tao na yon, peke sila, mga manloloko. Nakamaskara sila, kunyari apostle sila ni Christ. Para makahingi sa mga Corinth, kasi nga mayayaman ang mga taga-Corinth. Pero si Paul, kahit alam niyang mayaman ng mga Corinth, hindi siya humingi ng support. Hindi siya naging pabigat. O tuloy natin. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve. So yung mga taong sinungaling na to, na kunyari apostle sila ni Christ, dahil sinungaling sila, sino ang kanilang leader? So si Satan himself ang leader nila para ibahin ang gospel of Christ, ilituhin ang mga tao. So itong mga false apostles na to, ito yung mga ginagamit lang ang pangalan ni Jesus Christ para sirain at makakuha ng support sa mga Christians. Sisirain nila ang pangalan ni Jesus Christ. Tuloy natin, ano? I repeat, narito tayo sa verse 16. Kaya yung mga leader ninyo, pag namimilit, pag namimilit yung mga leader ninyo, or yung mga nasa bus, no? Yung mga sa kalye, namimilit, nangihingi. O para kay Jesus to. Si Jesus hindi nanghihingi ng ganyan, sabihin nyo. Sabihin nyo, saan kayong congregation kasali? Anong organization ninyo? Gusto nyo kausapin ko yung leader ninyo? Kasi si Jesus hindi ganyan. Hindi nanghihingi sa kalye. Hindi nangangaraling si Jesus Christ. Hindi nanghihingi sa bus. Every service may hingi. Si Jesus hindi ganyan, siya pa nagbibigay ng tinapay, siya pa nagpapagaling sa mga tao. Hindi ganyan. Imagine, hindi ulitin ko lang, no? Pag Sunday service, may tithes, may offering, may donation for the building, donation for the ministry of ganyan-ganyan. Ang daming ministry to. Oh, paano gagawin ninyo?
So ngayon, yung ibang mga Christians, mga businessman, tinataasan ngayon nila ang kanilang benta. Kasalanan din yun. Tinataasan nyo masyado yung benta ninyo. So, bakit tumataas ang benta ninyo? Di ba, usually ang tubo, alam ko yung tubo ng mga business kasi yung lola ko, nag-business din dati yon, mga magulang ko. Usually, ang tubo is 30%. Pinakamababang tubo yon. Ngayon, magkano ba ang tubo ninyo? 200%? Sa tingin niyo, natutuwa ba? Kayo mga businessman na mga Christians, sa tingin niyo natutuwa si Jesus Christ noon? Sabi nyo, hindi, legal naman yung ginagawa namin. Oo, legal nga sa status o sa estado ng mundo na to. Pero sa paningin ni Jesus Christ, sa paningin ni Almighty Father, doon nagkakatalo. Hindi para marami kami may bigay dun sa doon sa church namin kasi gumagawa kami ng ng building. Malaki yung building na pinagawa na hindi kailangan ni Jesus Christ ng building. Kaya nga 'di ba, sinira nga ni Jesus Christ yung building, yung temple. Kaya yung pinagawa niyang building hindi holy yan. Anong holy? Tayong mga Christian, sa atin naninirahan si Jesus Christ. Yung sarili natin ang gawin nating holy. Para natin magagawin holy ang sarili natin. Magbabasa tayo ng Bible. Susundin natin siya sabi ni Jesus Christ. Maging mapagmahal sa kapwa-tao. Maging mahalin si Almighty Father. Ngayon kung may natitira pang suggestion lang. Di ba yung building ninyo? Hindi pa kayo bayad? Di ba may mayaman kayong member? Yung pinakamayamang member, di ba? Siya na magbayad ng buong building. Hindi, wag kayong mangungutang. Hindi, utangin namin to sa pinakamayamang building. Hindi. Kasi, equality, di ba nabasa natin equality? Equality ang gusto ni Jesus Christ. Tsaka ni Almighty Father. Yung mga tao hindi makapagbigay, okay yun, naintindihan ni Almighty Father yun. Pero yung mga taong kayang magbigay, sila ngayon magbayad ng building ninyo. Ang laki ng building ninyo, di ba? Pero huwag nyo obligahan yung mga tao. Kung gusto nila magbigay, donate, ganon. Pwede. Tumulong sa mga tao. Pero yung obligahan mo lagi-lagi, serve Wednesday, papaatinin mo yung tao, may ibibigay ka na naman ng offering doon, dadaan na naman yung dumadaan eh. Ano man tawag doon? Yung lalagyan na dumadaan yung offering, gumaganon. Ay, dumaan yung offering. Dumadaan eh. Di ba yung sweldo ng mga tao, naka-budget lang yon? Ha? Paano yun? Naka-budget yun eh. So, ang gagawin ngayon ng tao, mangungutang na naman, malulubog sa utang ng tao. Equality nga, di ba? Kung sino yung maraming nakuha, sakto lang. Kung sino yung konti nakuha, sakto lang. Sakto lang, nabanggit, nabasa natin equality. Pero ayaw yun ng equality, di ba gusto nyong yumaman? Bakit gusto yumaman? It's because para makaangat sa buhay, it's pride, ganon, ego. Pero alam naman natin na yung mga mayayaman, di ba, mahirap makapasok sa kaharian ni Almighty Father. Mas madali pa yung camel makapasok sa butas ng karayom kaysa yung rich man to enter the kingdom of God. Kasi yung rich man, yung isip ng rich man is nasa kayamanan niya. Kung kanino niya ipapasa yung kayamanan niya, ganon. Kung paano niya lalong mapapalago yung pera niya.
Samantala yung mga mahihirap o ng kayamanan, ang tatakbuhan, si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Pero pareho namang makasalanan, di ba? Yun nga lang, ang difference nga lang nun, walang may pagmamalaki ang mga mahihirap. Ang may pagmamalaki nila, si Jesus Christ. Yung mga mayayaman, may kasabay yun na ang may pagmamalaki ko, yung pera ko, ganon, di ba? Kasi usually, ang society natin, talagang pinipili ang mga mayayaman, no? Alam mo, kahit yung mga mahihirap hindi, gusto ko mayaman ang kakampihan ko. Ganun yung mahihirap. So, pare-pareho lang ang mga tao. Kaya kailangan natin si Jesus Christ sa buhay natin para maiba tayo, maiba ang puso natin. Oh, 1 hour na. Hindi pa ito tapos. Tutuloy ko to. I repeat, let no one take me for a fool. But if you do, then tolerate me just as you would a fool, so that I may do a little boasting. Pagbigyan nyo na ako, gusto ko lang mag-share sa inyo para lang maintindihan ninyo. Okay? Yung pagkakaiba niya kumpara sa mga super apostles na binanggit ng mga taga-Corinth. Kasi nga kino-compare nila ng mga taga-Corinth si Paul sa mga super apostles. Ngayon, itong sinasabi ni Paul dito, ito, isasabihin ko sa inyo ang pagkakaiba ko sa mga sinasabi yung super apostles. Huwag nyo sasabihin na isa akong fool. Pero kung sabihin nyo na fool ako, pagbigyan nyo na ako. Para naman may ipagmalaki ako sa inyo or may isabi ako sa inyo kung bakit ako ganito. In this self-confident boasting, I am not talking as the Lord would, but as a fool. Sabi ni Paul dito, hindi ko dinadamay si Almighty Father o si our Lord Jesus Christ kung ba't ako nagyayabang. Kundi gusto ko nang i-share sa inyo kung anong nangyari sa akin, yung mga pinagdaanan ko. Sabi ni Paul dito. Dahil, since many are boasting in the way the world does, I too will boast. Since marami ang nagyayabang gaya ng sa mundo, magyayabang na rin ako. Okay? Pero yung inayayabang dito ni Paul is si Jesus Christ. Ito tuloy natin. You gladly put up with fools since you are so wise. Sabi ni Paul dito. You are wise, so you will gladly be patient with fools. Matatalino kayo, intelihente kayo, kaya alam kong kaya nyong maintindihan ako. In fact, you even put up with anyone who enslaves you or exploits you or takes advantage of you or puts on airs or slaps you in the face. To my shame, I admit that we were too weak for that. Dahil sa matatalino kayo, kaya nyo, no? Kahit may mga nanloloko sa inyo, pumapayag kayo. In-exploit kayo, pumapayag kayo. Nagtitake advantage sa inyo, pumapayag kayo. O sinasampal kayo sa mukha ng mga kasinungalingan, pumapayag kayo. Niyayabangan kayo, pumapayag kayo kasi matatalino kayo. Pero, to my shame, I admit that we were weak for that. Pero nakakahiyang aminin, mahina ako sa ganyan. Sabi ni Paul, hindi ako marunong. Hindi ko kayo i-exploit. Hindi ako mag-take advantage sa inyo. Hindi ko kayo sasampalin sa mukha ng kasinungalingan. Hindi ako magyayabang sa inyo ng mga kasinungalingan. Sabi ni Paul dito. Kasi nga, yung mga super apostles, ini-enslave sila ng mga kasinungalingan, in-exploit sila, nagte-take advantage. Kasi nga, mayaman sila, may mga pera sila, may kaya sila.
may business sila. Yung time na yun, yung pottery, tsaka ang business doon, lucrative yung pottery, yung time na yun, tsaka yung paggagawa ng mga tela, at tsaka ng mga bronze. Okay? So, yung city nila, ano sila, yung mataas ang antas. Yung standard ng city nila, yung mga tao doon, mayayaman. Ituloy natin, ano? Kaya nga karamihan ng mga mayayaman, niloloko, kasi nga, marami silang pera. Kaya, payag naman yung mga mayayaman. Kaya, ganito rin yung nangyayari ngayon, no? So, nung dati, yung mga mayayaman, naloloko na, hanggang ngayon naloloko pa din. Kasi nga, hinahayaan nilang ma-exploit sila, kasi nga, may sasabihin lang ng magagandang bagay, naniniwala agad sila, naiintindihan niyo na ma-manipulate agad sila kasi nga sasabihin sila ng kung ano-ano. Hindi, okay lang yan. Kasi dito sa Corinth, marami rin itong mga promiscuous. Yung adultery, fornication, idolatry, lahat ng kasalanan. Kaya nga di ba binanggit ni Paul sa 1 Corinthians yung mga kasalanan, tsaka sa 2 Corinthians. Kasi nga, dito sa Corinth, dahil mayamang lugar sila, mayaman ang lugar, pero mayabang din, some of them, they don't think that they need Jesus, kasi mayaman sila. Ituloy ko whatever anyone else dares to boast about, I am speaking as a fool. I also dare to boast about. Sinasabi dito ni Paul, kung ano man ang pinagyayabang nila, meron din ako ipagyayabang. Sabi ni Paul. Are they Hebrews? Hebrew ba sila? So am I, sabi ni Paul. Are they Israelites? So am I. Are they Abraham's descendants? So am I. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. Sabi ni Paul, hindi ko na dapat servant pa sila ni Christ. Hindi ko na, gusto sabihin ni Paul ito na, I am out of my mind. Mas lalo na akong servant ni Christ. Kasi ang dami kong mga paghihirap na pinagdaanan. At hindi ako naghihingi ng kapalit sa inyo. May ibang tao ang sumusuporta sa akin. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. Ilang beses akong muntik nang mamatay. Pinalo ako, or flog, yung pinalo sa likod, madaming beses. Nakulong na rin ako, masyado akong nagtatrabaho para kay Jesus Christ. Kaya servant ako ni Jesus Christ, sabi niya. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. So, yung lashes sa likod yun, 5 times yun. So, ilang beses yun. So, sugat-sugat yung katawan niya. Luma na yung damit niya, sugat-sugat yung katawan niya, patpatin siya, sira yung mata niya. Kaya, may mga tao dito sa Corinth na hindi siya pinaniniwalaan. Kasi nga, up to now, yung mga tao sa physical appearance tumitingin. So, nung time na to, sa physical appearance pa rin tumitingin. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. Binato siya ng bato. 3 beses na shipwreck siya, nasira yung barko niya. I spent a night and a day in the open sea. Natulog siya sa dagat. Open sea, wala siyang makitang island. Yun ang mga na-experience ni Paul dito. Kaya sabi niya to, para sabihin sa mga Christians sa Corinth, na apostle siya ni Christ kasi marami siya mga pinagdaanan na wala kang kapalit ito, kundi ang pagmamahal ni Jesus Christ. Dahil mahal niya si Jesus Christ, nagtitiwala siya kay Jesus Christ. May faith siya kay Jesus Christ. Kaya siya napagdadaanan ito at napagtatagumpayan niya. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger
from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. Ang daming pinagdala ni Paul dito. Lagi siyang lumilipat-lipat ng lugar kasi nanganganib yung buhay niya. Sa river, endangered siya doon. Endangered din siya sa mga magnanakaw. Kasi nga, minsan, walang natutulog siya habang naglalakad siya. Natutulog lang siya sa kalye, sa road. No? Nagpapahinga siya ron. Minsan may magnanakaw doon. Or sa mga fellow Jews na gusto siyang saktan. Meron ding mga Gentiles na hindi follower ni Christ, gusto rin siyang saktan. Sa city, gusto rin siyang saktan. Sa country, gusto rin siyang saktan. Sa dagat, may pagkakataong mamamatay na rin siya ron kasi nga marami rin mga isda ron, may mga pating, ganun. Tapos, sa mga false believers, sa mga peke na nagsasabing Christian sila pero hindi naman sila Christian talaga. So, maraming pinagdadaanan si Paul. I have labored and toiled and have often gone without sleep. Nagtrabaho ako. Kahit wala akong tulog. Imagine, naglakad siya, no? Yung layo kasi, di ba? Nabanggit ko na ba? Yung layo, mga 700 kilometers. So, yung layo nun, from Corinth to Macedonia, kung sakali, 3 weeks, naglalakad siya. Titigil lang siya sa inn kung gusto niyang matulog, kung may pera siya. Kung wala siyang pera, sa road lang siya natutulog. Minsan wala siyang pagkain, tinan mo. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Kulang ang damit niya. Mahina yung damit niya, mga pag malamig, kulang. Sira-sira, luma ang mga damit niya. Ang daming pinagdaanan ni Paul. Samantalang dati, nung namatay si Stephen, hindi pa nun si Paul Christian, di ba nag-agree siya nang pinatay si Stephen? Maganda pa ang itsura ni Paul doon. Hindi pa siya haggard. Maganda pa ang stance niya doon, yung mata niya maayos pa, maganda yung katawan niya, yung damit niya maayos. Pero nung naging follower siya ni Christ, ang dami na niyang pinagdaanan na bugbog, nagkaroon na ng maraming peklat, nasira ang mata, wala na siyang damit, dagat, kung ano-ano man ang pinagdaanan. Nakikita niya ba yung na iisip niya ba yon yung pinagdaanan ni Paul? Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Concerned pa rin ako sa inyo, sabi ni Paul. Kahit ganun ang pinagdadaanan ko na hindi ako na wala akong pagkain, wala akong tulog, nagtatrabaho ako, maraming mga in danger ako sa kung saan-saan. Kayo pa rin ang iniisip ko, sabi ni Paul. Yung mga leader ba ninyo, nagsasabing apostle sila. Ganito ba ang nangyari sa mga leader ninyo na mga apostles? Kaya, yung mga nagsasabi na apostle kayo ni Christ, huwag nyo sasabing apostles kayo. Ha? Kasi kung apostles kayo, napagdaanan na yung pinagdadaanan ni Paul. Yung pinagdaanan ni Paul na experience nyo ba? Ha? Hindi ba kayo nanghingi ng donation? Kung nanghingi kayo ng donation, hindi nyo napagdaanan ng ni Paul. Kasi nanghingi kayo ng donation. Oh, wag yung sasabihin, oh, hindi, na-aksidente yan, tas nabuhay, kaya naging apostle. Na-aksidente lang, nabuhay, naging apostle. Hindi gano'n. May gano'n eh. Oy, na-aksidente siya, nabuhay. Kaya naging apostle siya. Ano yun? Kasalanan ba ni Jesus Christ na ma-aksidente siya?
Kaya siya naging apostle, dun siya tinawag nung na-aksidente siya. Hindi! Kaya wag, hindi totoong apostle yun. Ang ganda ng bahay, ang ganda ng sasakyan, apostle ba yun? Hindi! Marami dyan. May papangalanan ako mamaya. Nasa Netflix, huwag kayong matakot. Yung sinasabi ko nasa Netflix. Baka takot kayo bigla, akala niya yung mga leader niya papangalanan ko. Hindi. Yung nasa Netflix kasi naka-public na sa Netflix, okay? Hindi yung mga leader ninyo papangalanan ko. Huwag kayong matakot. Kahit alam kong gano'n ang ginagawa ng mga leader ninyo. Ang binabanggit ko, pag nagbabanggit ako, yung mga naka-public na yung nasa Netflix, hanapin ninyo. Kasi mahilig ako manood ng documentaries, no? Kahit ano, documentaries. Ito din natin, Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Nandun pa rin ang isip ko sa mga churches, sa mga tao, sa mga Christians. Who is weak and I do not feel weak? Who is led into sin and I do not inwardly burn? Sino bang mahina na hindi ba ako nakakaranas ng pagkahina? Sino ba yung naliled into sin and I do not inwardly burn? Natetempt din siya pero hindi niya ginagawa. Sabi ni Paul. Ituloy natin If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Kung may pagmamalaki man ako ng todo, ang ipagmamalaki ko si Jesus Christ. Na kung saan ako mahina, siya nagbibigay ng kalakasan sa akin. Sabi ni Paul, if I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Na mahina ako. Dahil sa kahinaan na yun, si Jesus Christ nagpapalakas sa kanya. The God and Father of the Lord Jesus, who is to be praised forever, knows that I am not lying. In Damascus, the governor under King Aretas had the city of the Damascenes guarded in order to arrest me, but I was lowered in a basket from a window in the wall and slipped through his hands. Ito pa, kwento naman ni Paul na nung time na nandun siya sa Damascus, yung governor noon, si King Aretas. Sa city ng Damascenes, may mga guard doon, gusto siyang arestuhin. Pero, isinakay si Paul sa basket. May wall doon, tapos may biltana ron. Isinikay siya sa basket, doon siya ibinaba para makatakas siya. Ganun ang mga pinagdaanan ni Paul dito na binabanggit niya sa 2 Corinthians chapter 11. Kaya yung nagsasabi dito ng mga apostles, yung mga leader ninyo, tignan nyo kung pinagdaanan ba nila, yung hindi magutom, matatakaw yung mga yung mga leader ninyo na nagsasabing apostles, di ba? Sa mga hotel na mga gaganda pa nagpupunta, nagbabakasyon in grande pa sa mga bahay, sa mga lugar na mayayaman na countries. Yung isang leader pa, meron siyang money laundering sa ibang bansa nawala sa news, pero may money laundering siyang nasa news dati, nawala. So malalaman natin ang tunay na apostles, ang tunay na follower ni Christ, ang tunay na servants of Christ. Kung ganito ang nangyari sa kanya na parang si Paul. Baka sabihin niyo, hindi, yan pa lang yung time ni Paul. Siyempre, mahirap pa lang ang lugar nun. Wala pang sasakyan. O kahit katiting man lang, sige. Payag na tayo. Katiting. Ito na lang, nanghingi ba sa inyo ang leader ninyo? Namimilit ba? Yun na lang Ha? Sinasabi ba ng leader ninyo, ako ang apostle? Sinasabi ba ng leader ninyo yun? Si Jesus Christ na namimili ng apostles. Nire-reveal niya ang sarili niya sa mga apostles. At
Dahil kumpleto na ang New Testament, wala nang lalabas na apostle na iba. Si Paul, nagpunta siya sa mga lugar na wala pang mga Christians. Yun ang apostle. Wala pang mga Christians. Doon siya nag-share. Ngayon, yung mga leader niya na nagsasabing apostles, nag-share na kayo, may mga Christian na doon. Kaya wala nang bago sa ginagawa ng mga leader niyo. Kaya hindi sila apostles. Kaya bang mabuhay ng mga apostles sa inyo na walang support galing sa inyo? Gaya ng ginagawa ni Paul. Itong sinasabi ni Paul to, applicable to hanggang ngayon. Baka sabihin nyo, hindi na applicable yan kasi noon yung time. Applicable pa rin to hanggang ngayon. Wala nang apostles na sumunod. Si Paul na ang huling apostle. Nakumpleto na ang Bible. May Book of Revelation na nga, diba? Ibig sabihin, kumpleto na. From start to finish, kumpleto na ang Bible. Wala nang apostle na sumunod. At susunod pa. Dahil kumpleto na ang Bible, nakalagay na sa Book of Revelation kung ano na ang mangyayari. At kung may lalabas man na ng apostle na sinasabing apostle, false apostles yon, false prophets na yon. Minamanipulate kayo, niloloko kayo. Meron pa akong isa narinig na nagsasabing apostle siya, no? Ang ginagawa naman niya, dito sa Philippines yan, ang ginagawa naman niya, dali nyo lahat ng ginto na nakukuha ninyo. Dali nyo lahat dito sa building natin, kasi hindi ko masabing church, no? Pero ang tawag nila church, yung denomination yun. Dali nyo lahat ng gold na nakukuha ninyo. Ganon sila. Wala nang darating na apostle. Natapos ng Bible, natapos ng history ng mundo. May Book of Revelation na. Wala nang darating na iba pang apostle. Wala na rin darating na iba pang prophet. So, nandito tayong lahat. Servant tayo ni God. Mag-i-share natin sa mga tao ang Bible. Hindi ako sa inyo nagpipreach. Sinishare ko sa inyo ang Bible. Binabasa ko lang tong Bible. Tinatagalog ko lang sa inyo. Wala tayong ginagawang kakaiba. Sinishare ko lang din ang mga nakikita ko sa paligid. I-share ko rin yung napapanood ko sa Netflix. Panoodin nyo yung La Luz del Mundo sa Netflix. Yung story naman ng La Luz del Mundo, yung tatay niya, apostle daw. Tapos yung anak, pinili, nagbotohan, apostle din daw. Tapos, gumagawa sila ng adultery and fornication. Ginagamit nila yung mga member na babae sa loob ng organization nila. Namimili ron yung kunyaring apostle nila, tas gagamitin yung babae. Nire-rape yung babae. Ganun pa rin. Gaya nung nasa kwento ko dati sa Korea. Ganun pa rin ang style dito sa La Luz del Mundo. Nangunguha pa rin ng pera, magaganda pa rin ang kotse. Dito sa La Luz sa Korea, no? Yung nakalimutan ko, basta Korea yon, tas nire-rape ng rape din, di ba? Dito din sa La Luz del Mundo, kunyari, Christian din siya. Apostle daw siya. Nang-rape din ng mga babae, pedophile. Hindi ganun si Jesus Christ. Kaya, yung mga members naloloko kasi hindi nagbabasa ng Bible. Magbasa tayo ng Bible para hindi tayo maloko. Mag-pray tayo kay Jesus Christ. Hindi yung apostle ninyo ang sasambahin ninyo. Ang sasambahin natin, si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Thank you sa pakikinig. Mahal na mahal tayo lahat ni Almighty Father. Kahit na nagkukulang tayo, kahit na nagkakasala tayo,
faithful siya sa atin. Pinapatawad niya tayo sa mga kasalanan natin. Naintindihan naman tayo ni Almighty Father na nagkakasala tayo, pero lalapit tayo sa Kanya, magpapakumbaba tayo sa Kanya. Ingatan ang tawad niya. At pagtitiwala si Almighty Father sa atin, tsaka si Jesus Christ. Kasi, mahal nila tayo. Habang may time pa tayo, day by day, mababago tayo. Hindi man ninyo nakikita siguro yung difference sa buhay ninyo habang sa pagpe-pray ninyo or pagbabasa ng Bible, lalo nyo makikilala si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Wala akong pinopromote dito na denomination or religion. Ang sinashare ko sa inyo, si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Through the power of the Holy Spirit, kailangan natin ng Holy Spirit para gabayan tayo sa pagpipray natin. At bigyan tayo ng kalakasan. Kahit saang lugar pwede kang mag-pray. Magdadrive ka, pray ka. Nanonood ka ng TV, maalala mo si Jesus Christ, pray ka. Ganon. Kahit kailan, kahit saan, pwede mag-pray. Thank you. God loves us all very much. 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10 says, "But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong."